Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. This is Sir Onin. So ngayon naman dito sa topic po na ito ay pag-uusapan natin ang pag-compute ng mean, median, and mode of group data in chemical analysis. Specifically po itong mga data na to ay mga data na from analytical chem. So dito po sa ano natin data nung nakaraan about sa calibration of the 10 ml pipette, siguro po nagtataka kayo kapag ini-encode nyo 'to sa Excel ay iba yung lumalabas na sagot, 'di ba? 'Pag kinuha niyo yung mean nito, hindi 9.982 yung lumalabas na sagot or 'pag kinuha niyo yung middle value nito mga 'to ay hindi rin 9.982. Kasi may iba pong formula na ginagamit kapagka naka-group data po ang ating kino-compute. May sarili siyang formula. So now, ang una pong nating step para po ma-compute natin yung kanyang mean, median, at saka mode, so hindi dito nabanggit yung mode, is to construct a frequency distribution table. So, ang unang step to construct a frequency distribution table is to determine the class interval, ano, or yung ating class limit. Ang class interval kasi siya yung nagko-contain ng lower limit at saka upper limit. So, the formula for the class interval para ma-construct natin yung distribution table ito is maximum value minus minimum value or the range which is nandito naman sa ating table dun sa ah, dito sa Excel file na 'to, which is 0.025 'pag minus niyo yung maximum at saka minimum. Then yung desired number of classes, ito naman depende ito sa inyo at depende rin ito sa standard deviation. Kung masyadong mababa yung standard deviation, it's up to you to decide. Pero may ginagamit naman diyang formula para makuha natin yung number of classes or yung number of rows na gagawin nyo dun sa table. Ang number of classes nga pala tumutukoy kung ilang row ang gagawin nyo dun sa frequency distribution table. May ginagawang method dyan, ang approximation dyan ay gamit yung Stark's formula, which is, ito po yung Stark's formula. K is equal to 1 plus 3.322 logarithm of n. Yung n po dito, yun yung total number of trials which is 50. So pagka kinuha po natin gamit ang Stark's formula, ang lalabas po natin ay 6.64. Then hindi po pwede yung decimal point po. Gagawin po natin diyan, ira-round up po natin lagi once na naka-decimal point. So bale siya ay 7. Okay? So sa Stokes formula po, 7 yung magiging number of classes natin or rows dun sa ating frequency distribution table. Pero since masyado pong precise yung ating data at meron po tayong 0.0056 na standard deviation, I decided po na 9 yung gamitin. Ano? So, at yun din naman yung naka-align dun sa sinasabi nung ating reference na 9 yung ginamit dito kasi masyadong precise yung ating data. 'Pag 7 kasi baka hindi natin ma-capture yung ibang data ng maayos, okay. So 9 yung ginamit. So ang magiging class interval natin ay 0.025 yung result nitong nasa taas divided by 9. So will equal to 0.0027. So ira-round off na po natin into one significant digit, which is magiging 0.003. Yan pong 0.003 na yan, yan po yung magiging distance ng ating mga ah, value, ano, or class width. This is the class width. So this is the frequency distribution table which contain ay 9 row. Kasi po ang ginawa nating desired number of classes is 9. Ano? So So, since ang ginamit po natin ay 9, meron po tayong makikita dito na 9 rows. Okay? 9 rows po ang ibig sabihin ng number of classes na nakita natin doon sa nakaraan, which is here. Yan po, 9. So, meron tayong 9 rows. Then, yung nakuha po nating class interval, class interval is 0.003. Okay. So, bale po, magsisimula po tayo dito sa lowest. So, I prepared na dito magsimula tayo sa baba. So, nakalagay naman dito, naka-indicate ng ating minimum or pinakamababang value which is
9.969. So dun po tayo mag-start. So 9.969, tapos i-a-add po natin diyan yung ating, pinakang, value, which is yung, plus 0.003. So 'pag in-add po natin yung 0.003, ang sunod po diyan ay 9.972. Ano, so add po ulit tayo ng 0.003. So ang sunod na natin is, 9.975. So gano'n lang po yung magiging, pattern niyan. Ano, add lang po tayo ng yung 0.003, yun po yung ibig sabihin ng, class interval na kinompute natin nung una, okay. So ngayon po, 0.003 po ulit magiging 9.978. So gano'n po uli, 0.003, add lang po ng add hanggang sa makarating tayo sa taas ano. So 0.003. So para naman po makuha natin yung ano, yung upper limit, 'di ba ito lower limit 'yan lahat. So yung upper limit titingnan niyo lang po yung ano, yung kasunod, 'di ba? O 9.972 ito, ibig sabihin yung upper limit dito nung lower limit na ito ay 9.971 papunta sa 9.72, 9.972. Next po is 9.975 yan, tapos ang ilalagay naman dito ay 9.974. Tapos, titingnan niyo po ulit ito, 9.978, ibig sabihin ang nandito ay 9.977. Tapos 981, so ibig sabihin ang nandito ay 9.980. Tapos 9.984, so dito ay 9.983, and gano'n lang po yung magiging pattern niya. 9.990, ito po ay 9.989, tapos 9.993, so dapat po ito ay 9.992. And pinakang ano na po natin, pinakang last po ay 9.995, which is, dito sa mga ano pong ito, mga, class limits, yung, lower at, upper limit natin dito na naisulat ay mako-cover po lahat ng data na naandito. Then after po niyan is nakikita niyo po ba itong frequency? Yan, usually pagka minano-mano natin ditong i-check kung alin yung pasok sa mga range na ito is ang tawag dun ay tally. So, kunyari 9.988, itatali mo siya dito sa range na 'to, so dun siya pasok. So, and so on. Pero ready na po yung ating frequency dito. So, kung ilan yung mga value na nag-o-occur within this, range po, at yan po yung mga value. Meron po tayong isa dito, 4, 5, 7 na included dito sa range na 'to, kung iche-check niyo dito. Then ang may pinakamataas pong frequency is this, value, okay. So 'yan po. Then also, after po niyan we have the class mark. Ang class mark lang naman po, ang ibig sabihin po niyan, that is the middle value or the midpoint. Paano ba kukunin ang midpoint? Puwede naman pong gawin yung formula diyan is i-add niyo itong dalawa ta's i-divide niyo sa 2, makukuha niyo yung nasa gitna. So since ito po ay, 0.003, 'di ba ang pagitan? So 9.993, 9.994, tapos 9.995. Ibig sabihin ang middle value niya ay 9.994. Pero dito tayo magsimula sa baba. 9.969, 9.970 bago mag 9.971. So, ibig sabihin ang middle value po niya is 9.970. Tapos sunod dito, middle value nito 9.973. So, yan lang po. Mga midpoint lang po ang ibig sabihin niyang class mark. Okay? So, by the way nga pala, nakakalimutan natin dito, isa-summation po natin itong F, yung frequency, total number of frequency, kasi kakailanganin natin yan sa formula ng mean. Tapos itong fx, kung papansin f at saka x, ito imu-multiply niyo lang ito dito. So 'pag minultiply niyo yung 1 times ano, yun lalabas dito yung sagot. Pero magsisimula tayo sa lower value lagi. Ano, so 3 times 9 point ano is ito po yung sagot. So yan po 'pag minultiply po natin, yan po yung mga magiging, sagot. Then after po niyan, isa-summation din po natin katulad nito kasi kailangan natin siya sa calculation mamaya, which is 499.085. 'Pag tinotal po natin yung, FX ano, yung FX by the way nga pala ha, imu-multiply niyo lang po itong frequency dun sa class mark. Then ito-total niyo po siya sa baba. Then yung cumulative frequency naman po, ang nakalagay po dito less than. 'Pag sinabi pong less than, magsisimula po tayo sa pinakamababa.
So, ang pinakamababa natin ay 3, kopyahin niyo lang po 3, tapos pa-diagonal po yung pag-a-add. So, 3 plus 1 equals 4. Tapos 4 plus 7 equals 11. Tapos 11 plus 9 equals 20. 20 plus 13 equals 33. 33 plus 7 equals 40. 40 plus 5 equals 45. 45 plus 4 equals 49. And 49 plus 1 equals 50. Para malaman nyo kung tama yung cumulative frequency nyo po, is titingnan nyo lang po yung pinakang huli. Dapat equal siya sa total frequency, which is 50. Yan po, tama po yan. So since na-ready na po natin yung frequency distribution table, we can compute na ngayon yung ating mean, median, and mode. For the formula of mean po, ito po yung formula niya for the group data. Summation of fx over summation of f. So makikita nyo, na-compute na natin ang summation of fx, which is 499.085, at saka summation of f. So lagay lang po natin yun, i-plug in lang natin sa ating equation. 499.085 divided by 50. So we have a mean of 9.9817. So tanggalin na po natin to 7 at i-round up po natin hanggang 3 digits after the decimal point. So that is 9.982. Katulad po na nakita nyo sa table kanina. Yun po kung paano siya nakuha. So next po is kukunin naman natin ang median. So ito naman yung formula ng median. We have the uh, lower boundary of the median class plus naka-bracket po siya, and then ibig sabihin po nito kapag may naka-bracket, ito yung uunahin yung i-compute bago nyo i-add dito at i-multiply dito. Bago nyo i-multiply dito, bago i-add dito. Ano? So, ito muna yung unahin. So, ano ba yung nasa loob? Ang n po dyan, ang ibig sabihin po niyan, yan yung total number of frequency, ha? Yan yung 50. Tapos, yung ito naman po is the cumulative frequency before the median class. Then, ito naman pong F is the frequency of the median class. And the C is the class width. Okay? So, ngayon po is, uh, yung n over 2 po, median class, is paano natin po siya malalaman? Ang median class po is those class po dito na nag-e-exceed sa pinakang gitna ng ating frequency. So yung gitna ng frequency po kasi natin is pag n dinivide natin sa 2, 50 divide 2, which is 25. So ang atin po dapat median class nag-i-include po ng 25 cumulative frequency or nag-i-exceed sa 25 cumulative frequency. Ano? So, if we are going to analyze here, na maaalin siya dito sa cumulative frequency na 20 or 33. Pero kung ang ating rule naman ay yung nag-i-exceed sa 25, so malamang sa malamang 33. Pero ipaliwanag natin kung bakit 33 po yung magiging median class natin. Pagka inanalyze nyo itong sa 20, this 20 po, bago mag-20, ang nasa pagitan ng 11 at 20 is 12 to 20. So sa 12 to 20, hindi naman po dyan included ang 25 cumulative frequency. Pero pagdating dito sa 21 hanggang 33, kasama po dyan sa between or the middle of this range from 21 to 33 ang 25. So ibig sabihin, the one that exceeds our 25, which is the kalahati po ng frequency natin, is this cumulative frequency na 33. So ibig sabihin, dito po sa class na ito, andito po in between ng 9.981, 9.983 ang ating median. Okay? So ngayon, let's ano na po, highlight na po yung ating pinaka-median class. So diyan po natin kukunin yung mga ilalagay natin dito sa formula. Ano? So for the first one is we're going to find the lower boundary of the median class. Paano po nalalaman ang lower boundary? Titingnan nyo lang po yung sumunod dun sa kanyang lower limit. 'Di ba ito po yung kanyang lower limit? Yung bago po mag-lower limit, siyempre upper limit muna nung sumunod sa kanya. So 9.980 tapos 9.981. So ito pong dalawang ito, may value po in between that. Yun po yung pinakang true na lower limit ng ating median class. So hindi po 9.981 ang ilalagay natin sa L, kundi yung pinakang true na lower limit niya kasi may somewhere in between po na value nitong upper limit nitong sumunod sa kanya bago pa pumunta sa kanya. So, ibig sabihin, somewhere in between ito, yung true
na lower limit nitong 9.981. Paano po siya kukunin? Ang gagawin niyo lang po, i-a-add niyo lang po itong dalawa, tapos i-di-divide sa 2. Kukunin niyo lang yung average nitong dalawa. So, 9.980 plus 9.981 divided by 2 is equal to 9.9805. Ano? So, i-a-average niyo po itong dalawa pag a-addin niyo. Ito kasi bago mag 9.981 may value pa in between that. Yun yung tunay na lower boundary nitong 9.981 ano, which is ang tunay na lower boundary niya ay 9.9805. Okay? Sana po nakuha niyo po ha na hindi po talaga siya yung lower boundary, yung somewhere in between nitong upper na ito at saka niyang lower limit na yan. So ito na po yung sa L. Ano, then plus po yung n over 2 po natin, 50/2, yung n po na yan ay frequency tapos minus, cumulative frequency before po nung ating median class. So, ang cumulative frequency before the median class 20. Ayun po, bago po mag-median class that is 20 po yung cumulative frequency. Divided by 30. Yung 30 po, yun yung frequency ng ating median class. Ang frequency ng ating median class ay 13. Okay? Then, yung C po naman, yung class width. Paano naman kukunin ang class width? Magma-minus lang po kayo ng consecutive na lower limit dito. Yung kinuha nating class interval, kasi yun na din po yung class width. Kasi pag minus nyo po itong 9.984 sa 9.981, ang magiging sagot nyo dyan ay 0.003, yung kaninang inano natin. At puwede rin naman ito, 9.981 minus 9.978, 'yan. 'Pag minus niyo po 'yan, ang magiging sagot ng ating C na ilalagay niyo din sa value nito ay 0.003. Dito po kayo kukuha nung ano, pinakang class width. So, imu-multiply po natin sa 0.003. Then after po nun, since naka-bracket po, yun po yung unang ika-calculate. So, 50/2 equals 25 minus 20. So, equals 5. Kasi po ito, 25 minus 20 equals 5 divided by 13. So, next po, kukunin natin ang sagot dito sa 5/13, which is 0.3846153846. Kung ano po yung lumalabas sa calculator nyo, kailangan nyo po yun ang inyong gagamitin sa calculation hangga't hindi pa final answer para po maging accurate po yung magiging final answer natin. Ano? So, bale po ito muna ang ating gagawin kasi PEMDAS, multiplication po muna bago addition. So, ito po muna i-multiply natin dito. We're lead to the answer of 0.0015538,462. Tapos, tsaka natin i-add dito. Then, we get the answer of 9.9816538,462. Then, we round up to the places na katulad nung sa mean na 3 digits after the decimal point. So, our answer also is 9.982. Ano, katulad nung nakita nyo dun sa pinakita kong unang Excel table na may sagot na 9.982. Yan na po, ganyan po siya kinuha. Ano? So, next po is we are going to compute naman po yung mode and this is the formula of mode. Ano? So, ano po kaya yung mga ibig sabihin niyan? Ito pong L, ito po yung ating lower boundary ng ating modal class. Ano? So, ito namang Fm is the frequency of the modal class. F1 po is the frequency of the modal class of the class before the model class, bago mag-model class. Then, ito naman 2FM model class. Then, F1 frequency before mag-model class and F2 after model class. And this is the class width. Ano? So, yung class width natin, ganun din yung katulad ng sa median. 0.003 din po yung gagamitin natin. So, yung lower boundary po na true, ngayon po, alamin muna natin kung alin ang model class. Ang model class po is the class na merong may pinakamataas na frequency. At dito po sa ating mga ano, may pinakamataas sa frequency ay this class, 9.981 to 9.983. So, this is our model class at meron siyang frequency na 13. So, plug in na po natin. Yung lower boundary po natin, true lower boundary is, di ba, sabi ko nga sa inyo,
yung average nitong dalawa nung ito. Kasi yung somewhere in between niyan, ang tunay na lower boundary nitong 9.981. Okay? So, ini-add po natin, divide 2. So, 9.9805 plus yung ating pong frequency ng model class ay 13 minus frequency po before the model class which is 9 tapos divided by 2 times the frequency of the model class which is 13 tapos minus frequency po yung F1 po yun po yung frequency ng class before the model class which is 9 then F2 po is the frequency after the model class which is 7. Tapos yung class width po natin ay 0.003. So, ganyan lang po yung ating ano. Then, since may bracket po, ito po yung una nating iso-solve. So, 13 minus 9 is equal to 4. Then, 2 times 13 is equals to 26. Tapos, ganyan po. Then, sunod po is ito naman po ang ating iso-solve itong nasa baba. So, pag inasolve po natin ito, 26 minus 9, ah, tapos minus 7, that will equal to 10. Ano? So, ito po muna ang ano nyo, unahin papunta dito sa side na to. Ano, wag nyo munang ima-minus yung 7 sa 9. From this, papunta this. So, 26 minus 9 tapos minus 7. Ganun po yung magiging order natin. So, will lead to the answer which is 10. Ano? Then, 4 over 10 is equal to 0.4. Then, i-multiply nyo po muna which is equal to 0.0012. Then, i-add nyo po dun sa ating L. Yun po yung huli. Tapos, ang magiging answer natin ay 9.9817 which is pag ni-round off natin ay 9.982 which is yan, nakuha na po natin yung tatlong sagot. So that's how you can solve the mean median mode of the group data. Ano? Then these are the formula. Ano? So now to test if you are do you really understand this session. So I will flash an example uli and please try it and you can PM me the picture of your answer and your solution or also kung mapapag-aralan nyo kung paano mag-comment dito sa YouTube ng picture, pwedeng dito nyo siya i-comment. Pero pag hindi talaga kaya, sa Messenger na lang po. Okay? So this is the sample problem that you're going to solve. So 15 points po yung ibibigay natin sa recitation if ma-find out nyo yung magiging answer dito. So sige, paka-screenshot na lang po ng problem and that's all for this video. God bless you all guys. Don't forget to like the uh, channel and also hit the subscribe button kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe dito sa Sir Onin's Corner. Ano? So, that's all na po and God bless you all. Goodbye po.